Hey guys, welcome. AI could replace equivalent of 300 million jobs. Estimate yan ni Goldman Sachs. Ngayon, obvious naman siguro sa atin, no, na madami talagang naapektuhan na trabaho dahil sa AI boom. So ang tanong, ang AI ba dapat palitan ng tao o tulungan ng tao? So every week, meron tayong dalawang tanong. Tawag ko dito, the duality of my human experience. So kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng videos, subscribe for more. And kung magugustuhan nyo naman yung video na to, like and comment down below. Ano pang hinintay natin? Let's go! Kita nyo naman sa thumbnail, ChatGPT na may kamay. Actually, daliri na papunta sa, nakaturo papunta sa creation of Adam. Specifically sa Adam part, sa Adam part. So bakit ChatGPT? Well, arguably, ChatGPT ang nagsimula ng AI boom. Specifically, yung ChatGPT 3. So bago ma-release ang ChatGPT 3, meron ng iba't ibang klaseng concepts ng ng neural networks. Pero ChatGPT 3 talaga yung pinaka nag-explode in popularity. And pinakita din ng ChatGPT 3 na sa common na tao na kaya palang kausapin talaga ang AI. So basically, ganun ang mga AI models natin eh. Kung hindi natin sila kakausapin or uutusan, hindi sila gagalaw. Pansin nyo ba yun? So, kaya ko iniwan yung kamay papunta sa creation of Adam, specifically doon sa Adam part na painting. Kasi nire-represent niya yung kamay, yung mga tao. Specifically yung Adam part. So, pwede natin siyang interpret in two ways. ChatGPT, tinatry niyang abutin ang tao. So, ChatGPT papunta sa tao para matuto siya. So, neural networks, yun yung tinatawag natin training data. Or, yung tao naman yung nagtatry na abutin ang ChatGPT. So, para turuan or i-guide si ChatGPT or utusan, gano'n. Or more appropriately, sa topic natin ngayon, gamitin si ChatGPT. Diba? So, either way, kahit ano yung interpretation na gusto nyong piliin doon, makikita natin na both interpretations na yan, may symbiotic relationship na pinapakita. Symbiotic, basically, magkadikit or parang related sila sa isa't isa in a super dikit na way. So, ang tao at ang mga AI models natin ngayon, meron silang close relationship. So, kailangan ng AI ang dugo at pawis, reference sa last video natin, ng tao, and it seems like, based sa estimate ni Goldman Sachs, padami pa ng padami ang may kailangan sa AI. To the point na aalisin talaga ng trabaho yung mga tao para makatipid siguro, no? Kung makakatipid sila, tataas yung profit margins nila, di ba? So ngayon, ano namang connect? Bakit ko naman pinag-uusapan to? Well, software developer kasi ako eh. So, sa YouTube, nauuso recently yung vibe coding. Napapansin ko lang. So, madami nang nakakagawa ng apps. Sobrang dami na. Kahit wala silang experience, kaya nilang gumawa ng apps dahil lang sa AI. Prompt ka lang. So, marunong na mag-program ang AI natin. Lalo na yung mga recent models. So, dito sa Pilipinas, mukhang matatagalan pa eh na ma-adapt talaga yung AI programming na technology na yan. Pero, so far sa Pinas, di ko alam hanggang kailan. Di ko alam kung hanggang kailan na tayo mas-shield sa AI boom. Kasi makakahanap ka pa ng software devs dito eh, ng mga trabaho dito na software developer job. So, ibig sabihin, hindi pa umabot dito sa Pilipinas yung impact talaga sa mga dev katulad namin. Kaso, oras na ma-realize, sigurado ako dito, oras na ma-realize ng mga CEOs dito sa Pilipinas na, uy, pwede palang mag-hire ng isang senior dev lang. Bagay, isang senior lang, isang sobrang galing lang na programmer
experienced programmer, I might add. Tapos, yung isang dev na yon kaya niyang gumamit ng AI para makagawa ng isang buong application. And oras na mangyari yun, feeling ko, GG na. Good game. Good game na. So, ngayon, mahirap na kayong competition ngayon eh. Kung papansinin nyo lang, pag apply ka ng apply. Tapos, minsan may magre-reply nga, pero sasabihin, unfortunately, hindi mo ipoproceed. Paano pa kaya in the future? Pag umabot na dito, yung AI technology na papalit sa amin. So, hopefully, meron pa rin ako nakikitang future eh, na wala nang magko-computer science na course. Actually, hindi siya hopefully, sorry. Nakikita ko yung future na yun. Na eventually, mga bata natin ngayon, yung mga kabataan, hindi na sila mag-computer science. Kasi, gagamit lang sila ng AI eh. Makakagawa na sila ng kung ano man yung gusto nila. So, yung nakakalungkot lang dun, sa future na nakikita kong yun, nakakagawa nga ng apps yung mga junior devs. So, okay, fine, di ba? Yung mga bago-bago. Imagine nyo lang, isang taong walang experience, lumapit sa inyo, sabi niya, meron akong ginawang application. Di ba? Astig yun. Pag narinig mo, oh talaga? Pero, for sure, di nila alam paano nagawa yun. So, alam lang nila na meron silang tinype, inutusan nila yung AI. Pero, kung paano gawin yun, kung paano yun isolve, or kung paano ko sasabihin ko na pwede bang dagdagan, tapos uutusan lang nila yung AI. Hindi nila alam i-update, hindi nila alam i-debug, hindi nila alam yung mga concepts, baka hindi nila alam yung integer, alam mo yun? Hindi nila alam yung, siguro naman alam na nila yung negative at that point, pero grabe. Hindi nila alam kung paano gawin. So, hindi rin nila may experience to eh. Yung feeling na nanalo ka sa laban. Hindi pong meron isang sobrang complicated na kailangan gawin. Tapos, nag-isip-isip ka lang. Usually, ganun naman yung mga dev. Mag-iisip-isip muna. Tapos, masasolve mo. Ang sarap na pakiramdam na yun. Kaya nga at this moment, nagre-risk ako sa YouTube. Papansin nyo, nag-upload ako recently. Tagal na akong di nag-upload, tapos nag-upload ako ulit. Kasi nga, nakikita ko na threatened talaga. Lahat ng, kahit nga yung YouTube, actually threatened siya eh. Pero so far, nakikita ko pa rin naman na marami pa rin nakaka-identify ng AI slap o kaya hindi natawag or AI content farm. Mararamdaman pa rin nila na okay, itong music na to, hindi to tao yung gumawa. So, at least, sa ngayon, nagre-rest ako sa YouTube. Tapos meron din akong ginagawang laro na mobile game. Kasi at least sa paggawa ng videos, tsaka paggawa nga ng mobile game, kahit meron na ring content farms, diba? At least mas matalino talaga yung mga YouTubers eh. At mas matapang silang lumaban. So, para di sila mapalitan. Gagawa lang sila ng video against AI, diba? So far, wala pang mas influential kesa sa tao. So, dito sa YouTube, ang pinakasikat is tao pa din. Hindi pa rin AI. So, wala pang AI channel na mas sikat or mas influential kesa sa tao. Mr. Beast, kumare. Diba? Hindi naman AI si Mr. Beast. Siguro gumagana. Hindi natin alam. Si PewDiePie, sikat din yun. Tsaka ang dami-dami pang channels na sikat. So, sa tanong na, dapat bang palitan ng AI ang tao or tulungan lang? Obvious naman yung sagot, no? Dapat tulungan lang. Dapat kagamitan lang siya, yung AI, para mapabilis or mas maging productive, di ba? Siyempre, marami pang kailangang mangyari. Makahabol ang batas, kumari, makontrol ang AI, ganun. Pero siyempre, ideal lang yung sagot ko eh. Kung mangyayari nga yung estimate ni Goldman Sachs, well, it seems like mas maraming mapapalitan kaysa sa matutulungan. So, kayo ba? Maapektuhan ba
yung trabaho nyo ng AI? Or baka naaapektuhan na? So pag-usapan natin sa comments down below. So as always, like and subscribe kung gusto nyo pa yung ganitong klaseng content. And comment down below kung kuwari hindi nyo nagustuhan or something. Pwede na kayong mag-comment. Diba? Free naman eh. Tapos, kung eto pinakamahirap gawin, share. Kung hindi nyo kaya mag-comment, hindi nyo kaya mag-like, share. Diba? Share nyo lang yung ano na to. And as always, I am the Lying Man.